Isang magandang araw po ng Sabado, mga kabarangay. At yan po, August 8, 2026, 5:40 ng hapon. Meron pong interview itong si Attorney o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pakinggan po ninyo kung ano po yung inyong magiging interpretasyon sa kanyang mga sinasabi. Pabor ka man o hindi? Pakinggan po natin. At ang unang itinanong po sa kanya ay kung makakasagabal ba ito pong sinusulong na postponement sa kanilang paghahanda. Pakinggan po natin. Ano po Sir Robert, patuloy pa rin po yung paghahanda namin para sa barangay SK election na nakaschedule sa November 2. Ayan po at nakahanda naman daw po sila. At sa katunayan ay meron po siyang idinagdag na sumulat daw siya sa Pangulo. Sa katotohanan nga po, noong nakaraang linggo, tayo po ay lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo na sa ating pong sinasabi na baka pwede yung November 3 ay baka pwede madeklara bilang special non-working holiday din. Kung ang November 1 po ay undas, tapos po ang November 2 yung election talagang walang pasok, sana ang sabi natin baka pwede yung November 3 ay madeklara din na walang pasok. Kung sakali daw po na ito ay mapopospon nga, meron daw po bang masasayang na pondo? Yung mga nagamit na namin o yung po mga napili na natin o yung na-imprenta na natin, kung tutuusin naman po kung sakaling ito hindi matutuloy na halalan, magagamit at magagamit po natin kahit pa nga yung mga balota halimbawa. May nakalagay na November 2, 2026, pwede po kami mag-issue ng isang resolusyon na kung saan sasabihin namin na yung mga balotang yan ay amin na rin po ang gagamitin sa susunod na halalan. Malinaw po na sinabi dito si COMELEC Chairman George Garcia na kung sakali po na mapospon ang BSKE ay magagamit pa naman daw ang mga balota. Ito po ang pakaintindihin natin. Ang kanyang susunod po na sasabihin. Kung kayong mag-alala, magagamit at magagamit kung sakasakali man yung mga ballpen, halimbawa yung indelible ink, basta wag matutuyo. Basta wag daw pong matutuyo. Magagamit pa natin. Tuloy po natin. Magagamit at magagamit pa rin po yan kung sa magkakaroon po ng resetting o postponement ng barangay at SK election. Opo. Malinaw po mga kabarangay na dito sa parting ito ay sinabi po niya na magagamit pa rin po natin. Tuloy po natin. Pero tinanong po siya ng mediaman na kung magtagal ang pagpo-postpone, magagamit pa kaya yung ballpen at indelible ink? Ito po yung sagot niya. Yan. Hindi yung aming isang aming pong agam-agam sapagkat alam niyo Sir Robert, yung po kasing buhay o yung term ng isang ballpen halimbawa ay isang taon, yung po yung aming binibigay na palugit. Ganun din po ang indelible ink, yan po ay isang taon din dahil siyempre po may chemical po kasi yung mga indelible ink, kalimitan ay nagkakaroon ng chemical reaction, nagbabago, bisan nga po dapat may kulay, biglang nawawala yung kulay, nagiging invincible. Pero hindi na po siya indelible ink. So yan po yung tinitingnan din natin, but in the meantime, again, kung balot. Maaari po pala na hindi na magamit itong mga ballpen na ito at ang indelible ink, mga kabarangay. Pero ang lagi po niyang sinasabi at binibigyan ng diin na magagamit pa itong mga balota. Ang pag-uusapan yan po ay magagamit. I-imbak lang naman namin sa mga warehouse namin at magagamit pa rin. At ito po ang matindi sa kanyang pahayag, mga kabarangay, na kung sakasakali po na mapospon ang barangay at SK election sa November 2, 2026, ito po yung pwedeng mangyari. Kaya nga lang si Robert, pag po tayo ay nagpaliban ng halalan, dapat po natin laging tatandaan na tayo po ay magkakaroon ng karagdagan na gastos. Bakit? Sapagkat sa pagpapaliban ng halalan, lagi po tayo magkakaroon ng pag-resume o pagbubukas muli ng registration of voters na Robert. At dahil po dyan, pag nagbukas tayo ng registration, dadami muli ang ating mga botante. Pag dumami ang botante, dadami po ang mga presinto, dadami ang kailangang balota, magdadagdag tayo. Dadami rin ang mga guro na maglilingkod sa bawat mga presintong dagdag na yan. Malinaw po mga kabarangay sa kanyang pahayag na hindi po makakatipid ang gobyerno kapag pinagpaliban ang barangay at SK election. At sinabi din po sa kanya ni Sir Robert, ang nag-i-interview,
na hindi ba dapat ay huminto na muna sa mga ibang ginagawa itong si Comelec habang wala pang resulta itong sinusulong po na postponement. Ito po ang sagot ni Chairman. Ako, hindi po Sir Robert, napakahirap po ipagpakasakali yun sapagkat sa kasalukuyan naman hanggang sa oras na ito ang batas natin, may halalan tayo sa November 2. Mahirap po i-presume at i-assume, baka baya-baya hindi naman maipasa yung panukalang batas, magkaroon ng deadlock o kaya naman hindi na ipagpusigihan yan. So paano naman po kami kung sakasakali sa bandang huli ang sisilat dyan kay Comelec. So mas At yan nga po, napakalinaw po ng kanyang sagot na dapat lagi po silang handa dahil ang umiiral na batas ay ito nga po 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026 at ayon sa kanya ay hindi pa sila nakatitiyak kung mapoposture nga ito. Tinanong po si Chairman ni Sir Robert na kung sakali po ipatawag siya sa committee hearing, ano daw po ba ang kanyang isasagot, mga kabarangay? Pakinggan po nating mabuti at namnamin ang kanyang pahayag. muna si Robert ganito para po sa mas malawak na pangunawa ng mga kababayan natin. Yung pong na-file na panukala ng batas ni Senator Chis Escudero, pag pinag-aralan po nyo, ito po kasi ang implikasyon yan at more or less po ako na magsasabi ay tama po yung kanya pong na-file kung pag-uusapan yan yung legalidad. Ayan po, at may tama daw po yung ipinail nitong si Senator Chis Escudero at kung ang pag-uusapan ay legalidad. Tuloy po natin. Batas po natin sa ating saligang batas ni Robert, nakalagay na ang term of office ng local officials ay 3 taon bawat isang termino. Maliban na lang sa barangay officials na pwedeng alamin mas maiksi o mas mahaba depende sa Kongreso. So yun po yung pinaka-importanting salita. Depende sa Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. Kung kaya dati, Sir Robert, bago na-reset yung huli na halalan dapat, 3 taon kasi ang termino ng mga barangay official, bigla itong ginawang 4 na taon. Ang court nag-issue ng restraining order at kanaunan, dinismiss yung petition sapagkat lumalabas talagang kapangyarihan ng Kongreso yung nasa pag-fix ng Kongreso. termino. Yan po mga kabarangay at kagaya po ng nabanggit ko doon sa nauna ko ng content ay yan nga po ginagawa o gagawing jurisprudence. Yun nga po pagkakapasa o pagkakadeklara na constitutional ang RA 12232 dahil hindi naman daw po ito postponement o pagpo-postpone kung hindi dahil po sa pagseset ng termino ay epekto lamang nito kaya na-postpone ang barangay at SK election. Doon po sa mababang kapulungan, ang kanila pong kadahilanan, talagang postponement sapagkat mayroon pong energy crisis. So yun naman po, political yun, nasa kanila po ang discretion dyan. Pero sa ating po, Yan nga po, yung sa mababang kapulungan nga po ay postponement daw at political decision. po sinasabi, mukhang pagka po ang pag-uusapan na yung pagpapalawig ng termino, ay absolute po nakapangyarihan niya ng Kongreso, mukhang hindi naman pinapakialman ng ating pong judikatura. So, yan po. Titingnan daw po natin kung ano ang mananaig sa dalawang bersyon. Tuloy po natin mga kabarangay. Titingnan natin kung alin ang mananaig sa dalawang version. Yung bang postponement dahil sa energy crisis o yung pagpapalawig dahil nga sa gagawing 4 na taon, magiging 4 na taon, gagawing 5 taon. Yan nga po mga kabarangay at hindi naman daw. Yes, siyempre hindi naman postponement na naman. Kung mapopostpone ang halalan ay dahil lamang epekto yan ng pagpipix na naman ng termino na mula 4 na taon ay ipipix na sa 5 taon. Party Comelec, ang sasabihin namin, handa po kami sa November 2. Kung sakaling yan po ang direct na tatanungin sa atin, Sir Robert, sa pagdinig na gagawin ng ating Kongreso. So yan po yung isasagot daw ni si Comelec Chairman George Erwin Garcia na handa po ang Comelec kung diretsahan o diretsong itatanong yan sa kanila.